May isang tahimik na sandali sa buhay ng bawat tao kung saan may nagbabago sa loob bago pa man magbago ang anumang bagay sa labas. Halos walang nakakakita sa sandaling ito. Hindi ito umaalingaw-ngaw, walang palakpakan, at hindi nagbibigay ng panlabas na pagpapatunay. Ngunit dito nagsisimula ang lahat. At dahil dito, karamihan sa mga tao ay nakakaligtaan ang pagkakataong ito. Sobrang abala sila sa paghihintay ng perpektong araw, malinaw na senyales, sapat na pera, buong suporta, o ganap na tapang. Habang naghihintay, dumadaan ang buhay. Marahil ikaw rin ay naghihintay. Naghihintay ng tamang trabaho, tamang kapareha, tamang oras, tamang pera, tamang seguridad. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paghihintay na yon ang dahilan kung bakit ka natigil? At paano kung ang oras na iniisip mo na kailangan mo upang baguhin ang buhay ay ilusyon lamang na ginawa ng takot? Ilang beses mo nang nasabi sa sarili, susunod ko na, balang araw sisimulan ko, sa susunod na yugto ng buhay ko magbabago ako. At ilang taon na ang lumipas mula noong una mong naisip ito. Natutunan ko ng maaga na ang mga tao ay hindi ginagabayan ng kanilang nalalaman, kundi ng kanilang pinaniniwalaan. At narito ang isang katotohanang nagbabago ng lahat, walang nagbabago dahil nauunawaan, nagbabago sila dahil nagdedesisyon. Ang pagkaunawa ay dumarating pagkatapos, ang desisyon ay nauuna. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa paghihintay na makaramdam ng tiwala bago kumilos. Ngunit ang tiwala ay hindi dumarating bago ang kilos, lumilitaw ito pagkatapos. Una kang kikilos ng nanginginig, at sa paglipas ng panahon, dumarating ang tapang. Ang problema ay nais ng halos lahat na maramdaman muna ang seguridad bago kumilos, at ito ay ganap na binabaliktad ang natural na daloy ng paglago. Ang seguridad ay hindi panimulang punto, ito ay resulta. Marahil nakikilala mo ang sarili mo dito, takot na magkamali, takot na mawalan ng pera, takot na mabigo sa iba, takot na magmukhang sobrang ambisyoso, takot na magtagumpay, at takot din na mabigo. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba ang pagkaipit sa loob, ang buhol sa tiyan, kapag iniisip mong tunay na magbabago ng buhay? Ang pagbabago ay hindi lamang pagpapalit ng trabaho, lungsod, o routine. Ang pagbabago ay pagtataksil sa lumang pagkakakilanlan. At lumalaban ang isip ng buong lakas upang panatilihin ang lahat sa dati, kahit na ang dati ay nagdudulot sa iyo ng sakit. Mas pinipili ng isip ang kilalang paghihirap kaysa sa hindi kilalang tagumpay. Isa ito sa pinakamarahas na bitag ng likas na kalikasan ng tao. Matagal ko ring naranasan ito, walang malalaking pangarap, walang malinaw na direksyon, basta nakaliligtas. Mabibigat at paulit-ulit na trabaho, walang pananaw sa hinaharap. Mga pabrika, gasolinahan, mga serbisyong sumisipsip sa aking katawan at hindi pinapakain ang aking isip. Nakikita ko ang iba na umuunlad at sa loob ko, ramdam kong may malalim na mali sa akin. Hindi ito kakulangan sa pagsisikap, nagtatrabaho ako. Ito ay kakulangan sa panloob na inaasahan. Hindi ko nakikita ang sarili ko bilang tao na nakalaan sa pag-unlad. Nakikita ko ang sarili ko bilang tao na nakalaan lang sa pagtitiis. At nagbabago ang lahat kapag pinalitan mo ang salitang titiis ng salitang bumuo. Isang panahon sa aking buhay ay nasa bombero ako. Sa labas, tila ito ay isang matatag, respetado, at ligtas na propesyon. Ngunit sa loob, ganap akong naliligaw. Sa puntong iyon, isang impormasyon ang nagbago sa aking direksyon sa buhay. May bumagsak na libro sa aking mga kamay at kasama nito, isang tanong na hindi na ako pinayagan ng kapayapaan, paano kung ang aking buhay ay eksaktong kasing laki ng aking pananaw sa sarili? Paano kung lahat ng aking kinikita, lahat ng aking tinatanggap, lahat ng aking tinitiis ay refleksyon lamang ng kung paano ko nakikita ang aking sarili sa loob? Para itong electric shock sa aking kamalayan. Hindi nagtagal, iniwan ko ang katatagan at sumabak sa isang larangan na hindi ko kontrolado, negosyo. Walang karanasan, walang formal na pag-aaral, walang garantiya. Nagbukas ako ng simpleng kumpanya ng paglilinis. Marami ang tumawa. Marami ang nagduda. Natakot din ako. Ngunit nagpatuloy ako. At ipinakita ng unang taon sa akin ang isang bagay na nagbago sa aking relasyon sa buhay magpakailanman, higit sa $100,000 na resulta sa isang panahon kung kailan, dati. Halos hindi ko pinaniniwalaan na karapat-dapat ako sa higit pa sa simpleng pag-survive. Ang pera ay simbolo lamang. Ang tunay na pagbabago ay panloob. Itinuro nito sa akin ang isang aral na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga,
hindi ka lumalago hanggang sa antas ng iyong mga nais, bumabagsak ka hanggang sa antas ng iyong pagkakakilanlan. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang maliit, mag-isip ka ng maliit, pipili ng maliit, tatanggap ng maliit, kahit na nais mo ang malaking bagay. At narito ang isa pang matinding katotohanan, ang buhay ay hindi tumutugon sa hinihiling mo, tumutugon ito sa pinaniniwalaan mong ikaw ay. Hindi mahalaga kung ilang ulit mong sabihin na nais mong umasenso, kung sa loob mo ay nakikita ang sarili mo bilang taong nakalaan sa walang katapusang pakikibaka, sa patuloy na kakulangan na nakatago sa anyo ng kababaang loob. Ang universo ay hindi nakikipagnegosyo sa sinasabi mo, tumutugon ito sa tahimik mong vibrasyon. Ilan ang kakilala mo na nagsusumikap, tapat, at nagsisikap, ngunit palaging nasa gilid ng kahirapan? Napansin mo na ba yon? Ang problema ay hindi moral, ito ay mental. Ito ay pagkakakilanlan. Natutunan ng tao na makita ang sarili bilang nakikipaglaban, hindi bilang nagtatayo. At ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili sa katahimikan ay lumilikha ng daan kung saan ikot ang iyong buhay. Ang mga iniisip ay nagiging desisyon. Ang mga desisyon ay nagiging gawi. Ang mga gawi ay bumubuo ng kapalaran. May isang bitag na nakakulong sa milyon-milyong tao, naniniwala sila na ang pagbabago ng buhay ay nangangailangan ng maraming taon ng paghihirap, labis na sakripisyo, lubos na pagtanggi, isang napakataas na presyo. Kaya ipinagpapaliban nila. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas mahirap. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangangailangan ng taon, nangangailangan ito ng isang sandali ng radikal na katapatan sa sarili. Ang sandali kung kailan sinasabi mo, hindi ko natatanggapin na maging ang lumang bersyon ko. Ang sandaling ito ay hindi nakadepende sa pera, edad, pag-aaral, koneksyon, o swerte. Ito ay nakadepende sa panloob na desisyon na walang ibang makakagawa para sa iyo. Isang pahayag na bihira marinig ngunit naglaya, ang hindi nagdedesisyon, pinili na manatili kung nasaan siya. At ang manatili kung nasaan siya ay isang pagpili rin. Ngunit ito ay isang hindi sinasadyang pagpili. Ang oras ay patuloy na lilipas kahit ano pa man ang gawin mo. Sa loob ng 5 taon, ikaw ay nasa isang lugar na. Ang tanong lamang, ang lugar ba na iyon ay bunga ng isang sinadyang desisyon o resulta lamang ng paulit-ulit na otomatikong kilos? Marahil ay hinihintay mo ang kumpiyansa bago magsimula. Marahil ay naghihintay ka ng mas kaunting takot, mas maraming pera, mas malaking suporta. Ngunit ang katotohanan, nagsisimula ang paglago sa kabilang panig ng takot. Ang kawalang katiyakan ay hindi palatandaan na ikaw ay nasa maling daan. Kadalasan, ito ay senyales na lumalabas ka sa teritoryo kung saan komportable ang iyong lumang bersyon. Habang naniniwala ka na kailangan mo ng maraming taon para baguhin ang buhay, patuloy lamang ang takbo ng buhay. Ngunit sa araw na maunawaan mo na ang pinakamalaking pagitan ng oras sa pagitan mo at ng bagong realidad mo ay ang distansya lamang sa pagitan ng kung sino ang naging ka at kung sino ang pinili mong maging, lahat ay magsisimulang kumilos. Hindi sa labas muna. Sa loob. Palaging sa loob. May isang hindi nakikitang punto kung saan ang tao ay tumitigil sa pagre-react sa buhay at nagsisimulang kontrolin ito. Ang puntong ito ay hindi makikita sa bank statement, hindi dumarating sa diploma, hindi nakadepende sa swerte. Ipinanganak ito kapag naunawaan mo na ang iyong isip ay nakondisyon ng mga pattern na hindi mo pinili. Natutunan mong matakot sa pera, magduda sa tagumpay, paghaluin ang kasaganaan sa pagkakasala, ambisyon sa pagiging makasarili, paglago sa labis na panganib. At dito ka nabubuhay na tila pinipilit na umusad habang nakapreno. Nais mong umunlad, ngunit nasasaktan ka sa pagnanais ng higit pa. Nais mong baguhin ang buhay, ngunit natatakot kang mabigo sa iba. Nais mong umalis sa kasalukuyang kalagayan, ngunit natatakot na mawala ang maling seguridad na nagpapahirap sa iyo. Napapansin mo na ba ang panloob na tunggalian na ito? Tahimik ito, ngunit humahari sa lahat ng desisyon araw-araw. Kung nagugustuhan mo hanggang dito, hayaan mo akong hilingin ang isang simpleng bagay na may malaking epekto sa buhay ng channel na ito, ay click ang like at mag-subscribe ngayon. Ang kilos na ito ay tila maliit, ngunit ipinapaalam nito sa algorithm na ang ganitong uri ng nilalaman ay dapat makarating sa mas maraming tao na nasa parehong sitwasyon gaya mo. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lamang sumusuporta sa isang channel, tinutulungan mo ring ipakalat ang mensahe na maaaring baguhin ang kwento ng isang tao na nasa parehong kalagayan mo noon.
Ngayon, hayaan mo akong ipakita kung paano ang pagbabagong ito ng identidad ay nagkakaroon ng epekto sa totoong mundo, sa araw-araw, malayo sa magagandang linya. Isipin ang dalawang tao sa parehong trabaho, parehong sweldo, parehong rutina. Ang isa ay nakikita ang sarili bilang taong natututo, lumalago, at umuunlad. Ang isa pa ay nakikita ang sarili bilang sumusunod lamang sa utos, nagtitiyaga hanggang sa pagreretiro, hindi ipinanganak para sa higit pa. Pareho silang binigyan ng parehong hamon, matutunan ang bagong kasanayan, tanggapin ang bagong responsibilidad, lumabas sa kilalang zona. Ang una ay natatakot ngunit humaharap. Ang pangalawa ay natatakot at umatras. Isang taon pagkatapos, magkaiba na ang kanilang realidad. Hindi ang sweldo ang nagbago. Ang identidad ang nagtakda kung sino ang umusad. Pinatutunayan ito ng modernong agham. Ang mga taong may pakiramdam ng panloob na kontrol sa kanilang buhay ay may mas mataas na antas ng kagalingan, mas kaunting pagkabalisa, at mas matatag sa harap ng kabiguan. Samantalang ang naniniwala na ang lahat ay nakadepende sa panlabas na kadahilanan ay mas madalas makaramdam ng kawalang lakas, mas reaktibo, at mas pagod sa emosyon. Hindi pera ang nagbibigay ng emosyonal na seguridad. Ito ay ang pananaw na ikaw ang nasa kontrol ng sariling paglago. Kapag naramdaman mong ikaw ang humahawak ng direksyon ng iyong buhay, nababawasan ang takot. Kapag naramdaman mong pinapadaloy ka lamang nito, ang takot ang naghahari. Kaya marami ang nagtatrabaho ng husto, ngunit kakaunti ang nagtatagumpay. Hindi ito katamaran. Ito ay panloob na tunggalian. Nais ng tao na baguhin ang buhay, ngunit hindi binabago ang pagtingin sa sarili. Habang hindi umaangat ang imahe mo sa sarili, hindi sumusunod ang panlabas na realidad. Hindi mo kailangan ng higit pang lakas ng loob. Kailangan mo ng bagong identidad na binubuo sa pamamagitan ng maliliit na desisyon araw-araw. Ang identidad ay hindi motivational na salita. Ang identidad ay paulit-ulit na gawi kahit walang nakatingin. Ipapakita ko sa iyo ang isang malinaw na halimbawa ng isang tao na nakilala sa buong mundo. Noong kabataan pa si Jim Carrey, mahirap, walang pera, nakatira sa matinding kahirapan, gumawa siya ng isang desisyon na hindi nakikita ng iba. Sumulat siya ng simbolikong tseke para sa sarili na naglalaman ng milyong halaga sa dolyar na nakasulat ng buo para sa isang malaking pelikula. Hindi ito pantasya, ito ay mental na kondisyong sinasanay ang isip para tanggapin ang bagong pamantayan ng identidad bago pa man kumpirmahin ng mundo. Makalipas ang mga taon, nang dumating ang pagkakataon, hindi siya natigil. Nakikita na niya ang sarili bilang may kakayahan. Karamihan sa tao ay naghihintay na magbago ang mundo bago magbago sa loob. Ang tunay na nagbabago ng realidad ay nagsisimula sa loob muna. Ngayon isipin ang iyong sarili at ang iyong pang-araw-araw na rutina. Kapag may bigla ang gastusin, iniisip mo ba na mawawala ang pera? Kapag may oportunidad, iniisip mo ba na hindi para sa'yo? Kapag may tagumpay ang iba sa paligid mo, nakararamdam ka ba ng inspirasyon o selos? Ipinapakita ng mga otomatikong reaksyon na ito kung paano mo nakikita ang sarili sa loob. At ang paulit-ulit na damdamin mo ay nagiging hindi nakikitang landas ng iyong buhay. Diretso ako sa iyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay subukang baguhin ang resulta ng hindi binabago ang identidad. Nais nilang kumita ng higit, maging higit, mabuhay ng higit, gamit pa rin ang parehong isip na sanay sa pagkakalamang upang makaligtas. Hindi ito gumagana. Ang kasaganaan ay hindi panlabas na pangyayari, ito ay resulta ng panloob. Una, baguhin mo kung sino ka. Pagkatapos, babaguhin ng buhay ang ibinibigay nito sa iyo. At narito ang isa pang katotohanan na masakit, ngunit nakakapagpalaya, walang humahadlang sa iyong tagumpay kundi ang lumang bersyon mo mismo. Hindi ang gobyerno, ekonomiya, pamilya, o edad mo. Nakakaapekto ang mga ito, ngunit hindi nagtutukoy. Ang nagtatakda ng direksyon ng iyong buhay ay ang mga paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Kapag tinanggap mo ito bilang totoo, tumitigil ka sa pag-aalinlangan. At kapag tumigil ka na sa pag-aalinlangan, nagsisimula itong mabuhay sa iyo. Maraming tao ang nabubuhay sa takot na magkamali sa pananalapi, mali ang pamumuhunan, mangahas, o subukan ang bago. Ngunit halos walang nakakaunawa na ang pinakamalaking panganib ay ang buong buhay na sinusubukang huwag magkamali, at dahil dito, hindi kailanman totoong sumusubok. Ang kabiguan ay hindi sumisira sa matibay na pagkakakilanlan, ito ay nagtatayo. Ang tunay na sumisira ay ang pag-aakomoda na nakatago sa anyo ng pagiging maingat.
Kung naintindihan mo ito, mapapansin mo na ang pagbabago ng buhay ay hindi nagsisimula sa isang napakalaking panlabas na pagbabago. Nagsisimula ito sa araw-araw na panloob na pakikipagsapalaran. At ang pakikipagsapalarang ito ay hindi nangangailangan ng maraming taon, nangangailangan lamang ito ng desisyon. Ngayon, bukas, sa makalawa, sunod-sunod. Dahil bawat dakilang buhay ay nagsisimula bilang maliit na gawin na sinusuportahan ng bagong paraan ng pagtingin sa sarili. May isang mahalagang sandali kung kailan ang pagbabago ay humihinto sa pagiging mental lamang at nagsisimulang ipakita sa pang-araw-araw na pagpili, sa paraan ng iyong pagtugon sa pera, oportunidad, tao, at kahit sa mga problema. Ito ang sandali kung kailan tumitigil ka sa pagtatanong, ano ang mangyayari sa akin, at nagsisimulang tanungin, ano ang aking itatayo mula rito. Ang pagbabagong ito sa tanong ay nagbabago ng lahat. Habang tinatanong mo kung ano ang mangyayari, inilalagay mo ang sarili mo bilang epekto. Kapag tinatanong mo kung ano ang itatayo, inilalagay mo ang sarili mo bilang sanhi. At ang isang tao na naging sanhi ay hindi na biktima ng sariling kwento. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin, ngunit ang pakikitungo nila sa pera ay may daladalang lumang emosyon, pagkakasala, takot, kawalan ng katiyakan, pakiramdam na hindi karapat-dapat. May ilan na nakakaramdam ng pagkabalisa tuwing tumatanggap ng mas malaking halaga. Napansin mo na ba yon? Kumita ang tao ng mas marami at sa loob ng ilang sandali, nawawala lahat. Hindi dahil lamang sa siya ay walang pananagutan, kundi dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi na-update upang suportahan ang bagong antas na yon. Ang pera ay nagpapalawak lamang ng kung ano ang mayroon na sa loob. Kung may kalinawan, pinalalawak nito ang kalinawan. Kung may kalituhan, pinalalawak nito ang kalituhan. Ang kasaganaan na walang tamang istruktura ng isip ay nagiging pagkawasak. Ito ay hindi teorya, kundi isang paulit-ulit na pattern sa loob ng maraming henerasyon. Isang matinding halimbawa nito ay si Mike Tyson. Nakamit niya ang napakalalaking kayamanan sa maagang edad, ngunit hindi niya kailanman nabuo ang emosyonal na pagkakakilanlan na kayang suportahan ang antas ng kapangyarihan, pera, at pagiging tanyag na yon. Walang kontrol sa sarili, walang pangmatagalang pananaw, walang matibay na panloob na pundasyon, ang pera ay pumasok na parang bagyo at lumabas na parang apoy. Hindi sinira ng pera, ipinakita lamang nito ang puwang na nasa loob na. Ang ganitong sitwasyon ay nangyayari araw-araw sa mas karaniwang tao, mga taong kumikita ng kaunti, ngunit naliligaw, mga taong umangat sa buhay, ngunit napupunta sa emosyonal na kaguluhan. Lahat ito dahil ang pagkakakilanlan ay hindi nakasabay sa panlabas na paglago. Ngayon, isipin ang kabaligtaran, isang tao na nagsisimulang baguhin ang paraan ng pagtingin sa sarili. Nagsisimula siyang mag-aral ng higit, pumipili ng mas maingat sa paggastos, kinokontrol ang impulsos, mas madalas na nagsasabi ng hindi sa mga distraksyon at sa sariling paglago. Sa simula, wala namang malalaking pagbabago sa panlabas, halos walang napapansin ang iba. Ngunit sa loob, may nagaganap na muling pagtatayo. At ang muling pagtatayo ng pagkakakilanlan ay laging tahimik. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay lumilikha ng bagong mga circuit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay na kaayon ng bagong imahe ng sarili. Sa madaling salita, hindi ka nagiging disiplinado sa pamamagitan ng kalooban lamang. Nagiging disiplinado ka sa pamamagitan ng ulit-ulit na paggawa. Hindi ka nagiging tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagdedeklara, nagiging tiwala ka sa sarili sa pamamagitan ng mga maliliit na patuloy na tagumpay. Ang utak ay natututo sa ebidensya, hindi sa pangako. Naniniwala ito sa ginagawa mo, hindi sa sinasabi mong gagawin mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nadidismaya. Nagsisimula silang motivated, nagbabago sa 3 araw, 1 linggo, minsan 1 buwan. At dahil hindi pa lumalabas ang malalaking resulta, iniisip nilang hindi gumagana ang proseso. Ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ang pagkakakilanlan ay hindi na i-install tulad ng isang aplikasyon. Ito ay nabubuo tulad ng ugat, una pababa, saka palabas. Ang lahat ng mabilis na paglago ng walang ugat ay babagsak sa unang bagyo. Kaya maraming tao ang mabilis na umaangat at mabilis ding nawawala, kulang sa ugat. Sa kasalukuyang panahon, ito ay nalalapat sa mga simpleng at praktikal na bagay. Kapag nagdesisyon kang mag-impok ng bahagi ng iyong kita, kahit kaunti, ipinapakita mo ang bagong pagkakakilanlan, isang tao na nagtatayo ng reserba. Kapag nag-aaral ka ng kaunti araw-araw, pinapatibay mo ang pagkakakilanlan ng taong lumalago.
Kapag huminto kang gumastos ng impulsively para aliwin ang emosyon, pinapatibay mo ang pagkakakilanlan ng taong hindi gumagamit ng pera bilang pampakalma sa emosyon. Ang mga mikrodesisyon na ito ang magtatakda kung ang iyong buhay sa 5 taon mula ngayon ay resulta ng konstruksyon o simpleng paulit-ulit na gawi. Maaaring iniisip mo, ngunit maliit lang ang kinikita ko, mahirap ang aking kalagayan, wala akong espasyo. Karamihan sa tao ay ganito ang iniisip. At ito ang dahilan kung bakit nananatili ang karamihan sa kanilang kinalalagyan. Nais nila ng panlabas na pagbabago bago baguhin ang kilos. Ngunit ang tamang ayos ay kabaligtaran, una ang bagong kilos, saka ang bagong resulta. Una mong igalaw ang sarili bilang taong nagtatayo, saka ang buhay ay magsisimulang tratuhin ka bilang taong nagtatayo. May isang kasabihang nagbabago ng laro. Habang naghihintay ka ng perpektong kondisyon, sinusubok ng buhay ang iyong desisyon sa pamamagitan ng hindi perpektong kondisyon. At karamihan ay sumusuko sa puntong iyon, sa unang bayarin, sa unang hindi inaasahang pangyayari, sa unang kritisismo, sa unang pagkaantala. Dito sinusubok ng universo ang iyong bagong pagkakakilanlan. Hindi nito tinatanong kung ano ang sinabi mo, tinitingnan nito kung ano ang iyong pinapanatili. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng isang simpleng at makapangyarihang hamon kung handa kang patunayan ito sa praktika. Sa loob ng 7 araw, 7 lang, tuwing gagawa ka ng desisyon tungkol sa pera, oras, o pagsisikap, itanong sa sarili ng tahimik. Pinapalakas ba nito ang lumang bersyon mo o pinalalakas ang hinaharap mong sarili? Ang simpleng tanong na ito ay nagsisimula ng guluhin ang mga lumang pattern. Sa tanong na ito, nagkakaroon ng puwang sa pagitan ng biglaang pagnanasa at ng desisyon. At sa puwang na iyon nagsisimula ang pagbabago ng iyong buhay. Hindi mo kailangan ng maraming taon upang simulan ang pagbabalik loob na ito. Kailangan mo lamang ng araw-araw na konsistensya. Marami ang sumusuko bago pa man makalalim sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Ngunit kapag nagkaroon ito ng ugat, hindi maiiwasang magbago ang panlabas na buhay sa paligid nito. Hindi sa pamamagitan ng himala, kundi sa pamamagitan ng lohika at pagkakatugma. May isang kasangkapang madalas hindi pinapansin ng karamihan dahil ito'y inihahalintulad sa pantasya, ngunit sa praktika ito ang isa sa mga pinakatinahimik na puwersa sa malalaking pagbabago, ang mental na larawan. Lahat ng iyong itinatayo sa nakikitang mundo ay unang nabubuo bilang larawan sa di nakikitang mundo. Bago pa man magkaroon ng anumang negosyo, ito'y unang larawan sa isip ng isang tao. Bago pa man magkaroon ng anumang tagumpay, may sandali na tiningnan ito ng isang tao sa loob ng hindi pa maabot sa labas. Ang problema ay gumagamit ang mga tao ng imahinasyon ng magulo. Iniisip nila ang kabiguan, pagkawala, kahihiyan, kakulangan, at pagtanggi. At pagkatapos ay nagtatanong kung bakit tila kinukumpirma ng buhay ang mga iyon. Hindi alam ng utak kung alin ang tunay na karanasan at alin ang malakas na ini-imagine. Kapag inilarawan mo ang isang eksena ng detalyado, may emosyon, at paulit-ulit, nagsisimula ang utak na ayusin ang kilos batay sa larawang iyon. Nagsisimula itong maghanap ng pagkakatugma, inaayos ang focus, at binabago ang atensyon, desisyon, at impulse. Ito ang dahilan kung bakit 2 tao sa parehong lugar ay nakakakita ng ganap na magkaibang oportunidad. Ang isa ay sanay sa mental na pagsasanay para makita ang mga pintuan. Ang isa naman ay sanay makita lamang ang mga pader. Ngayon, napakalinaw nito sa internet. 2 tao ay may parehong access sa impormasyon. Ang isa ay gumugugol ng oras sa nilalamang nagpapalinaw ng isip, nagpapalakas ng estratehiya, at nagpapataas ng kamalayan. Ang isa ay gumugugol ng oras sa mga distraksyon na pansamantalang nagpapagaan ng frustrasyon, ngunit pinalalalim ang kakulangan. Parehong kapaligiran, magkaibang resulta. Ang kaibahan ay hindi sa kagamitan kundi sa internal na larawan na gumagabay sa paggamit nito. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga atleta, propesyonal, at estudyante na regular na nag-ensayo sa isip ay malaki ang pagtaas ng kanilang performance sa ilalim ng presyon. Gumagawa ang utak ng mapa ng aksyon bago pa man ang totoong gawain. Para itong katawan na may alaala ng tagumpay bago pa man harapin ang hamon. Isipin mo kung gaano kapangyarihan ito kapag inilapat sa pera, mga desisyon, at posisyon sa buhay. Maraming nagsasabi, hindi ko kayang isipin ang sarili kong umuunlad. Ang simpleng pahayag na ito ay tahimik na hatol. Dahil ang hindi mo ma-imagine na buhayin, sa ilalim ng kamalayan, iniiwasan mong itayo. Tinatanggihan ng isip ang hindi pamilyar.
Mas pinipili nitong ulitin ang dating kakulangan kaysa subukan ang bagong antas ng responsibilidad. Isang malinaw na halimbawa, si Oprah Winfrey ay ipinanganak sa matinding kahirapan, dumaan sa pang-aabuso, pagtanggi, at saradong pinto sa simula ng kanyang karera. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi kailanman nabasag, ang mental na larawan na maaaring maging mas malaki ang buhay kaysa sa kalagayan. Habang ang mundo ay sumisigaw ng limitasyon, pinanatili niya ang internal na pananaw ng paglago. Nang dumating ang mga oportunidad, hindi siya nakaramdam ng impostor syndrome. Dahil nakita na niya ang sarili sa lugar na iyon sa loob. Karamihan ng tao ay kabaligtaran. Naniniwala lamang sila na kaya nila pagkatapos nilang makita. Ngunit ang tunay na nagbabago ay unang nakikita sa loob pagkatapos ay sumusunod ang buhay. Hindi dahil mahiwaga ang mundo, kundi dahil ang kilos, postura, focus, at desisyon ay nagbabago sa halos hindi nakikitang paraan. May isang hindi komportableng katotohanan, kapag na-visualize mo ang mas mataas na bersyon ng iyong sarili, ang unang epekto ay hindi saya. Ito ay kakulangan ng ginhawa. Dahil ang bagong larawan ay sumasalungat sa lumang pagkakakilanlan. At ang tunggalian na ito ay nagdudulot ng takot, pagtutol, kagustuhang sumuko, at sabotaha. Marami ang humihinto sa puntong ito at nagsasabi na hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana dahil masakit. Ngunit ang bawat paglago ay masakit bago maging malaya. Napansin mo ba kung paano madaling makalikha ang mga tao ng mental na larawan ng kakulangan? Ini-imagine nila ang pagkawala, pagtanggi, kakulangan sa pera, at kahihiyan. Gumagawa sila ng buong pelikula nito nang walang kahirapan. Subukan mo naman ngayon gumawa ng malinaw na larawan ng kasaganaan, balanse, tagumpay, at kalayaan. Marami ang nahihirapan. Sanay ang isip sa worst-case scenario bilang proteksyon, ngunit ang proteksyon na ito ay nagiging sopistikadong bilangguan. Kung nais mong gamitin ito para sa iyong kapakinabangan, magsimula ka sa simpleng paraan. Hindi ito tungkol sa mansyon o labis na pera. Ito ay tungkol sa mas mahusay na desisyon. Makita ang sarili na nagsasabi ng hindi sa impulsibong paggastos. Nakikita ang sarili na nag-aaral araw-araw ng kaunti. Nakikita ang sarili na kumikilos kahit natatakot. Nakikita ang sarili na nagtatapos ng mga yugto na wala ng saysay. Kapag inulit, ang mga larawan na ito ay nagiging natural. At ang natural ay nagiging otomatikong kilos. At ang otomatikong kilos ang bumubuo sa kapalaran. Marami ang nag-aakala na ang pagbabago ng buhay ay nangangailangan ng pagbagsak ng lahat ng sabay-sabay. Nakakatakot at paralisis ito. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng hindi nakikita, ang panloob na dialogo, mental na larawan, at ang paraan ng pagtingin sa sarili sa pagharap sa mga hamon ng kinabukasan. Ang hinaharap ay hindi nililikha bukas. Ito ay nililikha sa larawan na pinapanatili mo ngayon. Hindi mo kailangan ng taon upang maramdaman ang pagbabago. Nagbabago ang damdamin kapag nagbago ang larawan. At kapag nagbago ang larawan, nagsisimula ring magbago ang mga desisyon ng kusa, hindi sa pamamagitan ng labis na puwersa, kundi sa pamamagitan ng panloob na pagkakatugma. Magsisimula kang makaramdam ng kakaibang pakiramdam kapag kumikilos ka laban sa iyong bagong pananaw. At ito ang pinakalinaw na palatandaan na nagsimulang muling ayusin ang iyong pagkakakilanlan. May isang kritikal na sandali sa bawat pagbabago na halos walang nagsasalita, ang oras kung kailan nagsisimula kang umunlad, ngunit hindi ka pa sapat na umunlad upang makaramdam ng kapanatagan. Lumabas ka na sa lumang pagkakakilanlan, ngunit hindi ka pa komportable sa bago. Ito ang pinakamapanganib na teritoryo ng pagbabago. Dito karaniwan humihinto ang marami. Dahil dati, kahit masama ang lahat, madali itong mahulaan. Ngayon, kapag nagsimula kang umunlad, lumilitaw ang mga pagdududa, sabotahe, paghahambing, at takot na mawala ang mga bagay na hindi pa ganap na naitatag. At marami ang tinatawag ito bilang malas. Ngunit hindi ito malas. Ito ay pagsusuri ng pagkakakilanlan. Laging sinusubok ng buhay ang sinasabi mong pinili mong maging. Hindi sa salita, kundi sa mga pagkaantala, kritisismo, hindi inaasahang pangyayari, at tukso na bumalik sa lumang gawi. At narito ang isang di nakikitang prinsipyo na kakaunti ang nakakaintindi, hindi sinusubok ng universo upang parusahan ka. Sinusubok nito upang alamin kung ang bagong pagkakakilanlan ay totoo o pansamantalang sigla lamang. Kung pinananatili mo, bumubukas ang pinto. Kung umatras ka, tahimik itong nagsasara.
Kaya may mga taong nakakakuha ng malaking oportunidad ngunit nawawala ang lahat pagkatapos ng maikling panahon. Kumita ng mabilis ngunit hindi na pananatili. Nagbago sa labas ngunit hindi sa loob. Maraming kaso ng mga taong naging milyonaryo sa biglaang premyo, sa dolyar na nakasulat sa salita, at ilang taon lamang ay lubos na bumagsak sa pananalapi, emosyonal, at pamilya. Nauna ang pera kaysa sa pagkakakilanlan. At kapag nangyari ito, ang pera ay nagiging pampalakas ng kaguluhan. Hindi pera ang sumisira. Kakulangan ng panloob na estruktura upang panatilihin ito ang dahilan. Ngayon, ilalapit ko ito sa iyong araw-araw na realidad dahil maaaring hindi ka nakikitungo sa malalaking premyo, ngunit araw-araw may maliliit na tagumpay at sabotahe. Nagsimula kang mag-aral, ilang araw kang naging konsistente, pagkatapos ay na-distract. Nagsimula kang mag-ipon, ngunit may emosyonal na dahilan upang gumastos. Nagsimula kang mas maging maayos sa pagpapakita ng sarili, ngunit tumahimik upang hindi makasagasa. At ang paulit-ulit na siklo na ito ay nagdudulot ng pagod. Hindi humihinto ang tao dahil nabigo. Humihinto siya dahil hindi natutunan panatilihin ang sariling desisyon. May malaking kaibahan sa pagitan ng pagsisimula at pagpapanatili. Maraming nagsisimula. Iilan lamang ang nagpapatuloy. Ang pagpapanatili ay hindi nangangailangan ng kasabikan. Nangangailangan ito ng pagkakakilanlan. At nasusubok ang pagkakakilanlan kapag walang nag-inganyo sa iyo, walang pumupuri, at walang nagbibigyang katwiran. Dito nagsisimula ang tunay na commitment. Isang laging gumabay sa akin na kasabihan, hindi mo kailangang manalo bawat araw, ngunit hindi mo dapat traidor sa kung sino ang pinili mong maging. Maaari kang magkamali, maantala, o matisod, ngunit hindi mo dapat talikuran ang karakter na pinili mong buuin. Dahil bawat pagtanggi ay nagpapalakas sa lumang bersyon. At sa bawat pagkakataon na pinapakain mo ang lumang bersyon, mas nagiging malakas ito. Marahil nararanasan mo ito ngayon, isang panloob na tunggalian sa pagitan ng taong itinuro sa iyo na maging at ng taong pinili mong maging. At ang tunggalian na ito ay masakit, nakakapagod, at nakalilito. Ngunit malinaw itong palatandaan na may binabago sa loob. Ang problema ay hindi ang makaramdam ng pagnanais na sumuko. Ang problema ay ang pagsunod sa pagnanais na iyon. Ipinapakita ng behavioral science na sinusubukan ng utak protektahan ang lumang gawi dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng prediktabilidad kahit nakakasama. Mas pinipili ng utak ang kilalang pagdurusa kaysa sa ditiyak na tabumpay. Kaya ang pagsuko ay may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Hindi dahil maganda kundi dahil pamilyar. Ang paglago ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ang pag-urong ay nagdudulot ng pansamantalang ginhawa. At halos lahat ng matagal na pagkabigo ay nagsisimula sa di malay na palitan, ipinagpapalit ang kinabukasan para sa agarang ginhawa. Kaya inuulit ko ang isang bagay na nagbabago ng kapalaran, ang pagbabago ng buhay ay hindi isang pangyayari. Ito ay postura na pinananatili sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangan ng mga taon ng labis na sakripisyo. Kailangan mo lamang ng magkakasunod na araw na mahusay na ipinamuhay. Ang isang araw na mahusay na ipinamuhay ay humahantong sa isa pa. Ang isang desisyon na maayos na pinanatili ay nagbubukas ng espasyo para sa susunod. At kapag napagtanto mo, ang dati imposible ay nagsisimulang maging normal. At kung gusto mo ng huling hamon, tunay, simple, at makapangyarihan, sa loob ng susunod na 14 na araw, walang palya, gawin ang isang bagay bawat araw na iniiwasan ng iyong lumang bersyon, ngunit pasasalamatan ng iyong hinaharap na bersyon. Maaaring mag-aral, ayusin ang pananalapi, bawasan ang labis na paggastos, gumising ng mas maaga, ipakita ang sarili, maghanap ng bagong pinagkukunan ng kita, o sanayin ang isip araw-araw. Isang maalalahaning aksyon bawat araw. Isa lang. Huwag makipagnegosasyon sa iyong lumang bersyon. Gawin lamang. Sa pagtatapos ng 14 na araw, hindi ka paganap na nagbago. Ngunit makakalikha ka ng higit pa sa kasabikan, pag-usad. At kapag nagsimula ang pag-usad, ang pagbabago ay hindi na nakadepende sa motibasyon, kundi sa direksyon. Hindi nagbabago ang buhay kapag handa ka na. Nagbabago ito kapag kumikilos ka bilang isang taong nagpasya na hindi na babalik. Hindi mo kailangang hintayin ang maraming taon para baguhin ang buhay. Ang kailangan mo ay itigil ang pagpapaliban sa pagiging tapat sa iyong hinaharap na bersyon. Dahil sa araw na ipanganak ang katapatan na iyon, ang oras ay hindi nakaaway kundi tahimik na kakampi na nagtatrabaho para sa iyo.
May yugto ng pagbabago na halos walang nag-uusap dahil hindi ito glamoroso, hindi nagbubunga ng magagandang kasabihan, at hindi agad nakukuha ang palakpakan. Ito ang panahon na nagsisimula kang kumilos ng iba, ngunit ang mundo ay tumutugon na parang ikaw ay pareho pa rin. Nagbago ka sa loob, ngunit sa labas, tila pareho pa rin. Patuloy pa rin ang pagtrato sa iyo ng mga tao sa dati, hindi pa sumasabog ang mga oportunidad, at hindi pa nakikita ang mga resulta. At dito nagsisimula ang tahimik na pagdududa, talagang gumagana ba ito? Maaari bang niloloko ko lang ang sarili ko? At dito karamihan ang umatras, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa emosyonal na kawalang pasensya. Halos lahat gusto ng katibayan bago panindigan ang isang desisyon. Pero kabaligtaran ang takbo ng buhay, una mong panindigan, saka dumarating ang patunay. Habang hinihingi mo ang panlabas na garantiya bago magpatuloy, palagi kang nakikipagnegosyo sa lumang bersyon ng sarili mo. Kasi ang lumang bersyon kumikilos lang kapag may nakikitang seguridad. Ang hinaharap na bersyon kumikilos kahit walang nakikita. Sa ngayon, malinaw ito sa ugnayan ng tao sa pera at sa mga pagpili. Nagpapasya ang isang tao na babaguhin ang gawi. Nagsisimula siyang gumastos ng mas kaunti, mag-aral ng mas marami, at magpakita ng mas maayos na posisyon. Pero sa loob ng ilang panahon, parang pareho pa rin ang laman ng bangko, patuloy pa rin ang mga bayarin, at hindi agad nababawasan ang presyon. At dito sumulpot ang tukso, magpapahinga muna ako, saka babalik. At ang isa kababalik na ito ay sopistikadong paraan ng isip para sabotahe ng hindi halata. May natutunan ako sa pagmamasid sa libu-libong tao sa buong buhay ko, walang natalo sa pagsubok na magbago. Natalo ang tao kapag huminto sa gitna. Masakit magsimula. Masakit magpatuloy. Pero mas masakit huminto, at ang sakit ng paghinto tahimik at kumakalat sa anyo ng pagkabigo, guilt, paghahambing, at palaging pakiramdam na nahuhuli. Baka naranasan mo na rin ito. Yung bigat sa dibdib na alam mong pwede ka nang nasa ibang lugar kung pinanindigan mo ang dating desisyon. Yung tanong na lumilitaw kapag inihahambing mo ang sarili mo sa iba na nagsimula pagkatapos mo at ngayon nangunguna na. Yung pakiramdam na mabilis ang paglipas ng panahon. Wala sa kakulangan ng kakayahan ang dahilan nito. Nanggagaling ito sa pagtalikod na nakatago sa anyo ng pagiging maingat. Iginagalang ng mundo ang taong may respeto sa sarili. At ang respeto sa sarili ay hindi motivational na pananalita. Ito ay ang pagpapanatili ng panloob na kasunduan, lalo na kapag walang nakatingin. Kapag sinabi mong mag-aral ka at nag-aaral ka. Kapag sinabi mong mag-ipon ka at nag-ipon ka. Kapag sinabi mong susubukan mo at sinusubukan mo kahit natatakot. Ang mga tahimik na kasunduang ito ang nagbabago ng emosyonal na larangan mo. Nagsisimula kang magtiwala sa sarili. At kapag nagtitiwala ka sa sarili, nagsisimula ring magtiwala sa iyo ang buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pangunahing pinagmumulan ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi papuri mula sa iba. Ito ay panloob na pagkakapareho. Ang mga taong ginagawa ang kanilang sinasabi sa sarili, kahit sa maliliit na bagay, ay bumubuo ng pakiramdam ng halaga na hindi nakadepende sa pag-aproba ng iba. Samantalang ang mga taong laging sinisira ang sariling pangako ay lumilikha ng hindi malay na kawalan ng tiwala sa sarili. At ang kawalang tiwala na ito ay nakakaapekto sa mga desisyon, relasyon, at kahit sa daloy ng pera sa buhay. Baka hinihintay mo munang maging mas malakas bago magpatuloy. Pero ang lakas ay dumarating pagkatapos ng pagpapatuloy, hindi bago. Baka hinihintay mo munang maging mas tiwala. Pero ang tiwala ay nanggagaling sa paulit-ulit na gawain, hindi sa paghihintay. Baka hinihintay mo na magbago rin ang ibang tao kasama mo. Pero kadalasan, nagbabago lamang ang kilos ng ibang tao kapag nakikita na ang resulta mo. Bago yon, sinusubok ka nila, nagdududa, nagbibiruan. At ito ay isa pang natural na filter ng buhay para paghiwalayin ang mga nagtataguyod mula sa mga nangangarap lang. Hindi ka nasa disbentaha dahil late ka nagsimula. Nasa disbentaha ka lang kung maagang susuko ka. Hindi pinararangalan ng oras ang unang nagsimula. Pinararangalan nito ang nananatili. At ang pananatili ay hindi nangangahulugang mabilis na pag-usad. Nangangahulugan ito na hindi bumalik sa simula. Kapag sinasabi ng isip mo na matagal ka na, tandaan mo ito, ang mga punong namumunga ay ilang taon munang nag-ugat bago magbigay ng bunga. Pero kapag nagsimula na silang mamunga, tumatagal ito ng dekada. Samantalang ang buto na mabilis tumubo pero mahina ang ugat ay unang nalalagas kapag nagbago ang panahon.
Kung ngayon nararamdaman mo na pagod ka, nalilito, o kinukwestiyon ang lahat, hindi ito tanda ng pagkabigo. Kadalasan, ito ay tanda ng transisyon. Ang lumang gawi ay humihina, at ang bago ay unti-unting nabubuo. Ang gitnang estado na ito ay hindi komportable. Pero dito nagsisimulang humiwalay ang pagkakakilanlan sa nakaraan. Magpatuloy. Kahit hindi nakikita ang lahat. Kahit hindi naintindihan ang lahat. Kahit hindi nararamdaman ang lahat. Kasi ang buhay ay hindi nagbabago sa araw na handa ka. Nagsisimula itong magbago sa araw na nagpasya kang hindi na bumalik sa bersyon ng sarili mo na hindi na nakakatugon sa iyo. At ang desisyon na ito, kapag totoo, ay binabago pati ang paraan ng paglipas ng oras sa paligid mo. Baka, sa ilang antas, alam mo na ang sandaling ito ay hindi lang pangkaraniwang araw. Mayroong isang bagay na nire-reorganisa sa loob habang binabasa mo ito. Isang tahimik na pagkabagabag, isang hangaring hindi natanggapin ang autopilot, isang kakulangan ng ginhawa na hindi ka na pinapayagang magtago sa parehong lumang dahilan. At ito ay mabuti. Ang kakulangan ng ginhawa ay pinakamalinaw na palatandaan na ang lumang bersyon mo ay hindi na kumakatawan sa iyo ng buo. Ngayon, isipin ang isang simpleng bagay. Isipin ang isang tao na mahal mo, na pinapahalagahan mo, na alam mong natigil, pagod, frustrated, nabubuhay sa ilalim ng sariling potensyal. Baka hindi ka niya hihingi ng tulong. Baka umiti siya sa labas pero nagdurusa sa loob. Baka hinihintay niya ang mensahe na tulad nito pero hindi alam kung paano magsimula. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao para magsimula ay marinig ang tamang bagay sa tamang oras. Kung ito ay may kabuluhan sa iyo, ibahagi ang video na ito sa espesyal na taong iyon. Hindi bilang utos, hindi bilang panghihikayat, kundi bilang tahimik na kilos ng pag-aalaga. Dahil kapag naintindihan mo na walang nagbabago mag-isa, maiintindihan mo rin na minsan ang pinakamalaking kilos ng pagmamahal ay ang pagbukas ng pintuan na hindi pa nakikita ng iba. At habang ginagawa mo ito, manatiling mapagmatsyag. Kasi kapag nagsisimula ang isang bagong pagkakakilanlan, nagsisimulang magpadala ang buhay ng mga palatandaan mula sa lahat ng direksyon. Ang iba ay banayad. Ang iba ay hindi komportable. Pero lahat ay paanyaya para ipagpatuloy mo ang pag-usad, kahit na hindi pa nagmumukhang nagbago ang mundo. Sama-sama tayong magpatuloy at hinihintay kita sa susunod na video.